Ikadalawamput-apat na kabanata. Bakit ang mga kapanahunan ay hindi itinakda ng makapangyarihan sa lahat? At bakit hindi nangakakakita ng kanyang mga araw ang nangakakakilala sa kanya? May nagsisipagpabago ng lindero. Kanilang dinadalang may karahasan ang mga kawan at pinasasabsab. Kanilang itinataboy ang asno ng ulila. Kanilang kinukuha ang baka ng babaeng bao na pinakasangla. Kanilang inililigaw sa daan ang mapagkailangan. Ang mga dukha sa lupa ay nagsisikubling magkakasama. Narito, gaya ng mga mabangis na asno sa ilang, sila'y nagsisilabas sa kanilang gawa, na nagsisihanap na masikap ng pagkain. Ang ilang ay siyang nagbibigay sa kanila ng pagkaing ukol sa kanilang mga anak. Kanilang pinitas sa bukid ang kanilang pagkain at kanilang pinamumulutan ang ubasan ng masama. Sila'y hubad na nangahihiga buong gabi na walang suot at walang kumot sa ginaw. Sila'y basa ng ulan sa mga bundok at niyayakap ang bato sa pagkakailangan ng kulungan. May nagsisiyaagaw ng ulila mula sa suso at nagsisikuha ng sangla ng dukha. Naanupat sila'y yumayaong hubad na walang damit at palibhasa'y gutom ay kanilang dinadala ang mga bigkis. Sila'y nagsisigawa ng langis sa loob ng olibuhan ng mga taong ito. Sila'y nagpipisa sa kanilang pisaan ng ubas at nagtitiis ng uhaw. Mula sa makapal na bayan ay nagsisidaing ang mga tao at ang kaluluwa ng may sugat ay humihiyaw. Gayunmay hindi inaaring mangmang ng Diyos. Ito'y sa mga nangaghihimagsik laban sa liwanag. Hindi nila nalalaman ang mga daan niyaon, ni tumatahan man sa mga landas niyaon. Ang mamamatay tao ay bumabangon pagliliwanag. Pinapatay niya ang dukha at mapagkailangan. At sa gabi ay gaya siya ng magnanakaw. Ang mata naman ng mapangalunya ay naghihintay ng pagtatakip silim na sinasabi, walang matang makakakita sa akin, at nag-iiba ng kanyang mukha. Sa kadiliman ay nagsisihukay sila sa mga bahay. Sila'y nagkukulong sa sarili kong araw. Hindi nila nalalaman ang liwanag. Sapagkat ang umaga sa kanilang lahat ay parang salimuot na kadiliman. Sapagkat kanilang nalalaman ang mga kakilabutan ng salimuot ng kadiliman. Siya'y matulin sa ibabaw ng tubig. Ang kanilang bahagi ay sinumpa sa lupa. Siya'y hindi babalik sa daan ng mga ubasan. Katuyuan at kainitan ay tumutunaw ng mga niyebeng tubig, gaya ng Sheol ng mga nagkakasala. Kalilimutan siya ng bahay bata. Siya'y kakaning maigi ng uod. Siya'y hindi na maaalaala pa. At ang kalikuan ay babaliing parang punong kahoy. Kanyang sinasakmal ang baog na hindi nanganganak at hindi gumagawa ng mabuti sa babaeng bao. Inaagawan naman ng Diyos ang may kaya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Siya'y bumabangon na walang katiwasayan sa buhay. Pinagkakalooban sila ng Diyos na malagay sa katiwasayan at sila'y nagpapahinga roon. At ang kanyang mga mata ay nasa kanilang mga lakad. Sila'y nangataas, gayon may isang sandali pa at sila'y wala na. Oo, sila'y nangababa. Sila'y nangaalis sa daan na gaya ng lahat ng mga iba at nangaputol na gaya ng mga uhay. At kung hindi gayon ngayon, sinong magpapatotoo na ako'y sinungaling at magwawala ng kabuluhan ng aking pananalita?